of the PBA. Kahapon po, ayan po ang ating talaan dito sa larong ito. Kahapon nagkaroon po ng dalawang laro sa San Fernando, Pampanga. Nagwagi ang Formula Shell or rather ang San Miguel Pier laban sa Formula Shell at ang isang game natin. Wala, nanalo yung Santa Lucia laban over sa Mobiline. At kami po ay hindi ka nga napatalo doon. At nagkaroon din kami ng konting kasiyahan din sa naman sa Clark, dun sa zone, sa Clark Economic Zone sa Mimosa, at pinapasalamat natin lahat ng mga taong ikang tumatangkilik ng PBA doon. Samantala, itong larong ito, si Noli Locsin mukhang nagalit after his 2-point performance in the first quarter. Kinito, he gets a good roll here after this strong move to the basket. Eto, that's what you call splitting double team. Para soft yata yung double team ni Merwin Castelo. And using brute force, Noli Locsin getting the 2 points, meron pa siyang bonus at hindi na nakuha yung kanyang bonus. Ay, pinigit na yung San Fernando. Yes, very enthusiastic, very friendly people sa San Fernando. Marami tayong mga kaibigan na taga San Fernando. They were all there watching the game. Very exciting game sa Santa Lucia. Nanalo sa Mobilan by only 2 points. Yes. At yung San Miguel Pier naman ay pinali ng Formula Shell. Si Val David, by the way, is now in the game. At natapik niya yung bola, tumama ang huli sa kamay ni Johnny Abarientos according to referee Garferio. By the way, pumasok na rin sa panig naman ng Alaska Milk na nilang second unit si Dwight Lago at saka si Roel Gomez. Maliit na unit ito para yes, it's a rather small unit, especially when you're playing Gomez at saka si Abarientos. But I think ang plano naman ni Coach Tim Con is to use the razzle-dazzle type of defense. When you have a small unit, that means you have a speedier lineup and you can play much better on double teaming when you have a quicker lineup. Well, itong quickness ni Val David, ipinakita niya dito laban kay Abarientos. And this will be a very interesting matchup. Itong Abarientos David. Of course, David has been playing well in his last 2 games. At si Johnny Abarientos, 1996 MVP, will be challenged today. Well, pressure ito si Val David because hindi siya nag-load ng buong first quarter. Captain play at hindi pumasok sa Benny Cheng. At si Marlo Aquino, tila nasaktan doon yung kanyang kanang siko, inahawakan niya. Libre si Castelo, patay. Triple D conversion para kay Merwin Castelo, his first 3 points. And the lead of Alaska goes back up to 8 points, 29-21. Partner, not a good sign that Marlo Aquino is not sprinting back with defense. Kaya pang he's feeling the defensive pressure. And a traveling call, one turnover after another for Gordon's Gin. Ang Ginebra averages 17.7 turnovers, or rather Gordon's Gin, 17.7 turnovers per ball game. Ang Alaska Milk, 18 turnovers kinito, pero dito sa unang linggo, mas marami at napakaraming talagang turnovers kung Gordon's Gin. Parang firmly in control ito si Johnny Abarientos sa kanyang laro, which is the reason why limitado ang turnovers ng Alaska. Ganda naman! And a good cut-in play para kay Johnny Abarientos. Gets the basket, may kasama ang foul mula kay JB Gayoso, and this was a tremendous pass kinito sa loob. Yes, ito si Johnny Abarientos has taken charge here for Alaska. Napalagay ko, nasabihin ito ni Coach Tim Cone that he's got to really step up his game and he has to show the way. But beautiful pass, ha? Dalawang cut. Yung una hindi pinasahan ni Coach Minyo. Nung medyo laylay na yung depensa, at naman ito si Johnny Abarientos. That's what you call very patient and methodical running of a play. Wala sila yung first option, hahanap sila ng pangalawang option, but still looking for the cut, still looking for the high percentage shot. And even Coach Minyo now beginning to learn how to pass very efficiently. Samantala si Marlo Aquino, patuloy ang kanyang problema sa opensa. Another miss from the inside. Castelo, libreng-libre na naman. This time, Maikse. Val David ngayon ang may dala. Naghahabol ng 11 puntos. Benny Cheng. And Benny Cheng is on the scoreboard with his first 2 points. Nice handoff by Val David. Now, he's the type of player who makes things happen. He creates situations. And we're talking about the flash, si Val David. Siyang na puntos na abante ng Alaska Milk. 9-19 ang nalalabi sa ating second quarter. Abarientos. Coach Guinyo laban kay Marlo Aquino. Familiar matchup. Nakagawan si Abarientos. Picked up by Benny Cheng. Maki De Hoya ngayon. Big Mac. Binigay kay Flash. David. Pumasok sa loob. Nabitawan. Subalit may foul. Natatawag si referee Bernarte. Talagang impact player ito si Flash, ha? Kita natin kanina in the defense, he stripped the ball out of the hands of Johnny Abarientos. Too much dribbling on the part of the Flying A. You do not dribble right in front of a quick player like
Valdavid, who has very, very fast hands. Ang foul ay tinawag laban kay Poch Rino. Si Marlo Aquino po patuloy nangangamote only with 2 points in the game. Tala Valdavid gets his first point. Partner, may tanong dito ang karamihan. Ang sinasabi nila, hindi kaya ang Alaska hindi masyadong gutom? Yung bang mahirap i-motivate yung busog eh? Alam mo, partner, totoo yan. In fact, we did mention it already earlier, yung hunger factor. Certainly on the side of Gordon's Gym. Gordon's Gym, oo. But in this game, palagay ko it's a matter of just motivating these players. Because Alaska is a team with a lot of pride. So they always rise up to the challenge. Now, meron silang bagong challenge. The challenge of having to win games without a Jeffrey Carrasco. And as we mentioned, they are bringing in 5 new faces, including Boyet Fernandez, who still has to play a game for Alaska. So, palagay it's a matter of time. No? Alam natin, slow starting team ito. But once Alaska's engine is back in high gear, anything can happen. Eto, something happened to Roel Gomez. Charging. Offensive foul ang itinawag laban kay Roel Gomez at si Coach Limon. Bagamat nabante ang kanyang kumpanan ng pito, patuloy na iniisip ano ba ang mga pangyayari dito. Yan pong mga numero nung unang yugto pinito. Turnovers. 7 turnovers for Grabe. Gordon Gym. Nagdagan pa yata yan here in the second period. Another turnover. For Alaska. Yes, another turnover. Palagay ko double figures na turnovers ang Gordon Gym sa laro nito. As we mentioned, their average about 18 turnovers per game. Abarientos, nilusutan si David and showing why he is the MVP ng PBA. Sabi ni Johnny Barrientos, panghari sa point guard. Ano pa? Siyampo ang bante ng Alaska Mills, 34-25. 8 and 13 ang nalalabi sa ating second quarter. Valdavid. Pass sa load. Yung inject combination. Aquino, turn around. Gets the basket. Aquino looking for the foul. No foul given. Despite the double team powering his way. And what made that play possible was he was able to inch his way closer to the basket. But he took a second pass to Marlo Aquino inside. The first pass, he couldn't get a shot. Offensive foul na naman. This time, laban kay Poch Yes, Rino, and that will be number 3 now on Poch Rino. Tamang tawag yun. He did move his body to ward away Valdavid, who was trying to follow Johnny Barrientos. Ito, panurin natin. Yun. May konting ika nga kalapit ng baywang. 7-point ball game, 34-27, 7:43 in the second quarter. This is only our first game, mga kaibigan. In another PBA doubleheader dito sa All-Filipino Cup PBA Sunday. Benny Cheng, lumusot. Offensive foul this time sa kabilang dako. Si Valdavid. Valdavid naman. LB number 1. Although bulag tayo si Benny Cheng. Ang kanyang kakampi. May kasalanan. And now Kevin Ramas checking in. Papalitan si Poch Rino. Bong Hawkins papasok din po. Papalitan naman si Roel Gomez. At si Jojo Lastimosa checking in para naman kay Johnny Abarientos. So balasa ito ng lineup. Very unusual vibes ang pinapasok ni Coach Tim So, Cone yeah, dito. but again, Coach Tim Cone still relying on 3 quick and relatively small men to pair with 2 big men. And his 2 big men are Ramas and Hawkins taking the outside side. Wala! Another offensive rebound. Lago! Dwight Lago, isang transfer mula sa Pepsi, ay nagpakita ng kanyang unang 2 puntos. He has been very silent para dito sa Alaska Mills. Outside shot, Gayoso, triple V! Yan ang hinahanap by JB Gayoso. Yung bang offense from the outside when you least expect it. And alam natin na si JB is a very explosive type of player. He either hurts you or doesn't hurt you. Oo. It's black and white player ito si JB Gayoso. Walang gray dito. Oo, either he does a lot of positive things or he can hurt you with a lot of negative things. Basta he will hurt you. Basta he will do something on the court. Samantala si Wilmer Ong will now check in para kay Marlo Aquino. Marlo Aquino last year led the league in minutes, almost 41 minutes per game. At ngayon si Wilmer Ong papasok sa kanya. Samantala si Ong is Noli coming Locsin off also a checking in. 2-game absence, you know. He was hurt previously. He missed sat out the last 2 games of Gordon Gym. Pero si Ong had a very solid exhibition season. Positive ang contributions ito sa Gordon's team. Gordon's mga kaibigan has 15 points from the 3-point range. 5 triple P na sila ngayong araw na to. Nasa kalapit na ang palamang tayo
seconds sa shot clock. Mauubusan na ng oras. Let's see if that will count. No, it does not count, sabi ng mga referee. Came too late. 24-second violation laban sa Gordon's Gin at si Sonny Jaworski. Not happy with that. Partner, ito ang sakit ng Gordon Chin, that when they are feeling the defensive pressure, particularly on the double team, they are not quick to rotate the ball. Kung minsan, pinapwerso nila yung kanilang tira, wala namang scoring opportunity. We'll talk about that when we come back from this timeout. Club Romance. Pag nga malamyo amin sa ating mga kaibigan dyan po sa bandang norte. Ito po ang laro ng Alaska Milk at ng Gordon's Gin sa kasalukuyang abante ng 8 puntos. Ang Alaska Milk na nakapula doon sa mga may TV set ng black and white yung darker shade ng uniforme. Samantala si Dwight Lago already with 4 points coming off the bench here. And another 2 points off the turnover of Gordon's Gin. Oo. Yung pinag-uusapan natin kanina before the timeout, yung slow rotation ng bola. Once nagkakaroon ng double team sa ilalim ng Gordon's Gin. I think hindi na siguro slow rotation ng bola, kundi slow rotation ng tao. Because you have to help your teammate who is double team by coming close to him so that he can hand off the pass. Well, right now, ang Gordon's Gin nagpapakita ng konting pasyensya sa kanilang opensa. Pinito, good outside shot mula kay Noli Locsin to cut down the lead ng Alaska to 8 points. Baseline move, Lastimosa. Whirling, wala. Rebound, napulot ni Maki De Hoya. Ito, bibilisan ang laro ni Val David. Oh, pero hindi niya kaya. Hindi niya kaya, Sa depensa ng Alaska. Solid. Quickly set up. Diyan kilala itong si Coach Steve Bon sa depensa niya. Libre si Vilmarong, jump siya. Hindi niya forte yan. Partner, mabilis ang rotation ng bola that time of the double team ng Locsin. No? But they put the hands on a player who is not used to scoring from his range to Vilmarong. Oo. Gayoso nearly picked off that pass. At ngayon si Gayoso, or rather si Vince Eason will check in para kay Maki De Hoya. So sumasabay itong si Sonny Jaworski sa bilis. Look at this crowd mga kaibigan. And we welcome you all dito sa Cuneta Astrodome sa Pasay City po. Another huge crowd on hand para dito sa big game Alaska Milk laban sa Gordon's Gin Boards. Partner, miscommunication. And the reason was Val David turned his back on the offensive player and nag-sliding to the coverage na hindi niya nakita. Val David. Sumabit si Lastimosa. And that'll mean 2 free throws. Val David, Lastimosa will pick up his second personal foul. 4th team foul ng Alaska Milk. Well, ang sinasabi ni Coach Tim Cone at si Lastimosa was Val David stuck out his foot, which made that contact possible. But referee will stand by his decision and calling the foul on Lastimosa. Aquino, hardly a factor in this game. Itong dalawang to kanina, nagkainatan. Val David, his numbers so far impressive. Last year he already had impressive numbers. He ranked 10th in steals, 8th in assist to turnover ratio, at 9th in assist in the league in his rookie year. Tremendous performance by Val David. And Marlo Arrido, bumalik na naman. Nakuha ni David ang kanyang dalawang free throw upang tapusin ang abante ng Alaska sa 8. 42-34. Under 4 minutes remaining dito sa ating second quarter. Lastimosa, nalusutan si Gayosa. Finger roll! And Lastimosa making Gayoso pay dearly dun sa kanyang depensa. Nice curl move by Lastimosa. Ito, panurin natin. Easily moving away from JB Gayoso. Kakainin niya buhay yung defense ng JB Gayoso. No? Nagmamalaki ng Cagayan de Oro. Jojo Lastimosa now with 10 points. And they like that matchup, which is the reason why they set up that play for Jojo Lastimosa. Easily taking on JB Gayoso in that burst of speed. Ayan, nakita natin si President Tensi, Alaska Milk. Hindi sa tira sa labas ni JB Gayoso at kapabayaan na lamang ng Alaska Milk kumulong palabas. Samantala si Johnny Avarientos will check back in. Tinutang si Merwin Castelo, who did his job in his stint on the floor. Castelo scored 3 points in the second quarter. Now yung awesome threesome ng Alaska on the floor at the same time. We're talking of Lastimosa, Avarientos, and Hawkins. Nakapaghingan
Ramas. Hindi mahawakan ng bola. Nilabas nila si Abarientos. 3-point shot! Yun ang masakit. Yun ang masakit sa Gordon's Gin. Gordon's trying to play tough defense, denying an opportunity for Dwight Lago to score inside, moving the ball outside, and finding wide open Abarientos. At 14 na po ang abante ng Alaska Milk Season. Goes off a screen. Wala. Rebound. Locks in. At may loose ball foul na itatawag. Lawan kay, let's see, Noli Locsin. At si Locsin ang bibigyan ng kanyang ikatlong personal foul. It's a 14-point ball game. Tatawag ng timeout ang Alaska Milk. Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. 14 po ang abante ng Alaska Milk with only 2:57 remaining in the second quarter. At ang Gordon's Gin, Kinito, very out of sync sa kanilang game. Hindi lamang opensa, pati depensa nila nawawala dito sa larong ito. Well, first of all, Gordon's is not known for its tough defense. Yes. It's an offense-minded team, offense-oriented. And I think alam niya ni Coach Dave Gold, which is the reason why they tighten up their defense para mabulabog ang offensive formation ng Gordon's team. And so far, so good, no? We've seen Marlo Aquino bottled up. Si Noli Locsin has not been able to consistently score from the inside. Yes. And yung mga turnovers ng Gordon's Gin have been transformed repeatedly into points on the other end by Alaska. Masakit yun. Ay, oo. Points of turnovers. Nasa penalty na po ang Gordon's Gin. Dagdag pa sa problema nila. Abarientos binigay pa kay Bong Hawkins the extra pass. And there have been traveling charge against Bong Hawkins. Pass a little too late by Johnny Abarientos. Pero maganda sana yung formation ng triangle na naman doon. Ha? Oo. Yung nga lang, kulang sa spacing. And the pass of Johnny Abarientos came a little bit too late. Kaya nung nakuha ni Bong Hawkins yung bola, napatsak-sak siya. Sumabog yung triangle. Oh. Si Pidoring. Balik na po si Pidoring sa laro. Masyadong maigsi ang tira ni Maki Di Hoya and they're really playing flat here, Kinito. Well, they're being forced to take a lot of shots from the outside. Pidoring had a big first quarter, 9 points at si Abarientos calling a 20-second timeout. At iniinda niya yung kanyang kaliwang paa. Injury timeout. Injury timeout They pa will to. be given 30 seconds. Alright, injury timeout ang tinawag ni Johnny A. Partner, just appointed the injury timeout. Yung injury timeout is a privilege that's given to our team. And you can call one injury timeout per half. And if you don't call an injury timeout in the second half, and it goes into an overtime, it can carry over kung hindi mo tinawag sa regulation. So, it is even more valuable than a 20-second Dahil 20 timeout. seconds. Yes. Ah. And this is something that has been in the rules of the PBA for many, many years. But I think it's only this season where the San Miguel coaching staff has realized that it can take advantage of this. Kanya, I see a new trend developing. Marami din siguro tayong natututunan sa mga contributions ng San Miguel coaching staff. 48-34 mga kaibigan ang abante ng Alaska Milk. 14 na puntos ang inahabol ng Gordon since si Brian Punsalan ay babalik sa laro. He started out this game para kay Coach Simbon. Alaska showing the sharpness it had. Oh, offensive foul na naman. This time, itinawag laban kay Bong Hawkins. Mukhang mahigpit ngayon ng mga referees dun sa offensive foul na yun, ha, Kinito. That has been consistently called in this first half at least. Well, I think Alaska is much better with moving the ball rather than trying to play in isolation. Especially in that situation, hindi naman talaga isolated with the despite the fact that there was defensive pressure on him. But yes, you're right, no? And the referees are doing a very, very good job in tightening the calls. Makita natin there was a near explosive altercation between Hawkins, si Castelo at si Noli Locsin. So I'm sure the referees will not want something similar to happen again. They want to make sure that in control sila ng ball game. Good move on the part of the referees. Both teams now in the penalty after that foul ni Kevin Ramas. Unang foul yan ni Ramas. A minute and 43 ang nalalapit sa ating second quarter. Pido Harencio had a hot hand ng unang ito pero nanlapit na to. Locked in 3-point shot. Maiksi na naman. And they have not scored in quite a while now, Pinito. Yes. Alam mo, magandang ginagawa ng Alaska yung double teaming Marlo Aquino. They're using Brian Punsalan, who's managed Maki De Hoya, to double off hit. And so they are taking a very good gamble in allowing De Hoya, who's not known to be a scorer, the open shot off the double team. Samantala may foul doon sa pagpihit ni
Bong Hawkins. Mid-season will pick up the foul. They are in the penalty. So bibigyan ng dalawang free throws si Bong Hawkins. Let's take this opportunity again upang pasalamatan ang lahat po ng nanood ng games natin yesterday sa San Fernando, Pampanga. It was a very successful affair. And of course, yung aming pong pagdalo naman dyan sa Clark Air Base. Ngalan po ng buong vintage PBA panel at kasama ng aming chairman si Mr. Bob Angredo. Salamat po. Papasalamatan na rin natin ginito si Mr. Velez. At he was a gracious host sa Yes, ating of course, konting bakasyon kahapon. Thank you very much, Mr. Velez, for sharing his time. Yes, he was with us. Sama ng kanyang anak si Nainay. Samantala si Noli Locsin, pinangkayang kapantay, tumira. Mintis, pero may foul na itinawag laban sa Alaska Milk. This will go against Bong Hawkins. No, Brian Punsa na. Number 2. Marami din mga PBA bigwigs came to watch the game in San Fernando. I saw Mr. Troy Cajuanco Yes. of the Mobile Nandon. Mr. Pino Galang of San Miguel Beer was also there to lend moral support to his team. And speaking of those games, yan po ang ating isi-feature. Yung highlights ng dalawang out-of-town games natin. Mobiline laban sa Santa Lucia, San Miguel laban sa Fort Michelle. Sa ating halftime, kasama na rin ang isang interview with San Miguel Beer head coach Ron Jacobs sa ating Adidas halftime report. Yan po, huwag niyong kalilimutan. Hindi makakalimutan yan ni Kinito. Of course, meron pang halftime analysis si Kinito, kaya hindi niya makakalimutan yung ating half. Si Willie kagad napapakulit. 13 puntos po ang abante ng Alaska Milk. Under a minute remaining dito sa ating second quarter. Laban kay Renzo. Mas maliit si Renzo pero hindi magbibigay sa foul. Huli si Bong Hawkins ni Marlo Aquino. Noli Locsin ngayon. Siya pa rin nagdadala. Tuloy-tuloy. Ipinas na labas. Season. Tumapak sa linya. Patay! That was not a three-point shot. Tama yung tawag. Bailadez was on top of that play. Alam mo, partner, that block of Marlo Aquino certainly woke the crowd up. Oo. And very knowledgeable ang Filipino fans. Marami nga nagsasabi, the scores have been down in the PBA and they're describing it as ugly ball and they're saying the fans are not excited anymore. I beg to disagree, ano? With good defense, you can excite the fans as much as a slam dunk on offense. Yes, correct yan. And the fans are now screaming, they're clapping when they see a nice double team and they pick off a pass off the double team trap. And when they see a nice block, as what we saw here, no? Marlo Aquino blocking that shot of Bong Hawkins, it draws the same reaction as a slam dunk. At tumapalakpak din ng Gordon's Gin fans kapag tinatawagan ng offensive foul si Jojo Lastimosa. Pangatlong foul na yan. Ito Orencio. Kick out situation. Jack shot. Wala. Rebound. Hizon. Follow up. Wala pa rin. At mauubusan na ng oras ang Gordon's Gin. Subalit abante pa rin po ang Alaska Milk ng 11 puntos. At the half, our score, Alaska 48, Gordon's Gin 37. Kagaya po nung nabanggit namin sa ating Adidas halftime report, ang highlights